The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Maraming salamat po. Puso mo, brother. Ang Joint Committee ay nakapagsagawa ng kabuuang 12 marathon na public hearings na nagsimula noong August 16, 2024. At ilan dito ay tumagal ng 12 hanggang 14 na oras. Bagamat di ito ang pag-uusapan natin sa araw na to, hindi po itong Pogo, ay ninais ng inyong lingkod na briefly ay mag-report po sa ating pong mga kababayan. Maikli lamang po ito, hindi naman po ito masyadong mahaba. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo yung mga ilang mahalagang natuklasan kaugnay ng mga kriminal at illegal na aktibidad ng Philippine offshore gaming operators o yung tinatawag po nating Pogo. Una dito, yung paglaganap ng Pogo matapos ang paglabas ng Executive Order number 13. Sa simula, natamasa ng bansa ang ilang benepisyo pang-ekonomiya. Marami tayo nakuhang pera sa Pogo tulad ng mga benepisyo na kukuha natin. Subalit, yung mga lokal na trabaho, saka yung kita mula sa upan ng lupa at pasilidad. Yun po yung ating mga nakukuha. Kayo pa man, naging malinaw na ang negatibong epekto sa lipunan ay higit na mabigat kaysa sa mga benepisyong ito. Kaugnay ng paglabas ng EO number 74 na inisyo ng ating pong presidente na nagbabawal sa lahat ng POGOs, internet gaming licenses at iba pang serbisyong kaugnay ng offshore gaming. Isinulong namin kasama ang aking mga kapwa mambabatas ang House Bill number 10987 o ang panukalang Anti-Offshore Gaming Operations Act na naaprubahan na at malapit ng iulat ng Committee on Games and Amusement. Natuklasan din natin yung pagkakasangkot sa kriminal at illegal na aktibidades sa loob ng Pogo premises. Sa mga operasyon ng mga otoridad laban sa maraming illegal na Pogos, nadiskubre ang lawak ng mga kriminal na aktibidad gaya ng human trafficking, cybercrimes, tulad ng love scams at loan scams, money laundering at iba pang krimen gaya ng kidnapping, prostitution, torture at murder. Ang mga presyong ito ay nagresulta sa pagkakaligtas ng libo-libong mga Pilipino at dayuhan. Ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, nakilala na ating pinakamalalang Pogo hub sa bansa ay pinatatakbo ng dating Chinese police officer ng China, si Duaren Wu, na ilang beses po nating inimbitahan, subalit wala na, nakatakas na po. Kasama ang kanyang inaanak na si Catherine Cassandra Casiliong. Sila ang nagpasilita ng mga sublease contract sa pag-ita ng Whirlwind Corporation at Lucky South 99. At nalaman din natin na naging pugad ang Pogo ng mga kriminal na wanted sa iba't ibang bansa na nagdulot ng panganib sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Kung maalala niyo si Wang Xiyang, ang big boss ng Hongsheng Gaming Technology, ng Sun Yuan Technology sa Banban Tarlac, ay isang pugante sa China. At kasosyo ni Gu Waping, na kilala rin bilang dating alkalde ng Banban Tarlac. Ang iba pang mga Chinese nationals na nakasangkot, gaya nila Xiang Ruijin at Lin Baoying, nahatulan to ng guilty sa isang kaso ng money laundering na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar sa Singapore. Naalaman din natin ang paggamit ng mga peking dokumento ng ilang mga Chinese nationals na konektado sa Pogo. Ang mga tulad nila Gu Wangping, Xiang Mier, nakilala rin natin si Sheila Go, at si Hong Jing-sing, nakilala naman natin bilang Tony Yang, ay gumagamit ng peking dokumento upang patunayan na sila ay mga Filipino citizens. Bukod dito, ginagawa rin dami ng ilang Chinese nationals
ang ating mga kababayan upang gawing lehitimo ang operasyon ng POGOs. Ang ilang Filipino incorporators ng POGO companies gaya nila Ronelyn Baterna, Stephanie Mascareñas, Julian Linsangan III, Edwin Ang, Marion Ryan Chua ay naharap na sa mga kasong kriminal dahil sa iligal na gawain ng POGOs. Ang pagkakasangkot ng dating tagapagsalita ng Pangulo na si Atty. Herminio Harry Roque Jr. sa operasyon ng POGO sa pagdinig mismo ng chairman ng PAGCOR ang nagpatunay na sinamahan ni Atty. Roque si Cassandra Ong sa isang meeting upang talakayin ang lisensya ng PAGCOR at ang utang ng Lucky South 99. Si Atty. Roque at ang kanyang asawa ang nagmamay-ari ng Biancham Holdings and Trading Corporation na nagmamay-ari rin naman ng 99% ng shares ng PH2 Lot 37 Pinewood Holdings Incorporated o PH2. Ang PH2 ang nagmamay-ari ng Pinewoods Village sa Tuba, Benguet na inuupahan ng Chinese fugitive na si Sun Liming na naaresto ng PAOK at BI agents kasama ni Wang Keping, isa pang Chinese fugitive. May iba pang mahalagang natuklasan ang Quadcom na ito na nakapaloob sa progress report ng Quadcom na ihaharap sa plenaryo sa susunod na linggo. Kaugnay nito, inirekomenda natin ang mga sumusunod. Paigtingin ng mga local government units, ng ating mga mayors, ng ating mga governors, ang kampanya laban sa guerrilla POGOs sa kanilang nasasakupan. Bigyan ng Department of Labor and Employment na sapat na suporta ang 40,000 Pilipinong manggagawa ng POGOs na nawalan ng trabaho upang makahanap ng alternatibo. I-fast-track ng Bureau of Immigration ang deportasyon sa mga dayuhang manggagawa ng POGOs. Higpitan ng mga regulatory agencies ang pagmamonitor sa mga service providers ng illegal na POGOs upang matiyak ang tuluyang pagpuksa sa offshore gaming operations sa bansa. Magpatupad ng mas mahigpit na proseso ng verifikasyon para sa mga dayuhang manggagawa at employer. Magtatag ng global network para sa real-time information exchange laban sa human trafficking. 3 araw na lang po mga kababayan ang sesyon ng kongresong ito. At muli tayong babalik sa Enero. Ang Quadcom na ito ay nagnanais ng wakasan ang ilang mga issues na ating nang nabigyan ng kaukulang mga solusyon sa pamamagitan ng mga ilang inihaing panukalang batas. Ngunit kailangan po nating subaybayan ang masamang epekto ng POGO sa ating lipunan. Garantisado, garantisado, ang takbo ng mga remnants ng POGO ay sa BPO, sa mga barangay, sa maliliit na lugar, sa malalayong lugar, basta't may internet na maaari silang mag-operate secretly. Yung mga Chinoy na na-deport na ng ating gobyerno at patuloy na ide-deport pa ay masosolusyonan na natin. Subalit ang nakikita nating problema ay kapwa nating Pilipino na natuto na mula sa mga banyaga paano mag-operate ng POGO. It is my hope that these findings and recommendations would do justice to the countless hours of hard work rendered by my fellow lawmakers and the invaluable contributions and testimonies made by our resource persons. Sa inyong lahat, maraming po salamat at mabuhay ang bansang Pilipinas.